Kinupkup ako ng mga kaanak ni Danilo. Marami silang tanong tungkol sa akin. Kung ano ang pangalan ko, at kung saan ako nagmula, at kung ano ang aking ginagawa sa kabundukan. Wala akong sinagot sa mga katanungan nila. Nagpanggap akong walang natatandaan sa aking nakaraan, at iyon ang gusto kong panatilihin. Dahil ayoko na munang balikan pa ang alaala niyon. Mabait sa akin si Danilo. Binata siya at alam kong nabighani siya kaagad sa akin. Ibig kong suklian ang kabutihan ni Danilo. Kaya bago pa mahuli ang lahat, nagpaalam din ako agad sa kanila. Saan ka naman pupunta? Ang tanong niya sa akin. Nag-aalala. Bahala na. Ang simple kong tugon. Bakit kailangan mo pang umalis? Dahil hindi ako nararapat dito. Anong ibig mong sabihin? Maniwala ka sa akin. Kapahamakan mo ang magiging sukli kung pipilitin mong manatili ako sa pamamahay na ito. Hindi kita maintindihan. Huwag mo nang unawain. Mahirap talagang alamin ang lahat. Komplikado ang buhay ko. Kaya kitang mahalin sa kabila ng lahat. Huwag mong ipilit, Danilo. Makakahanap ka rin ng babaeng para sa'yo. Pero huwag ako. Huwag. Kitang-kita ko ang lungkot ng kabiguan sa kanyang mukha. Ang sakit na idinulot ko sa kanya dahil sa pamamaalam na aking ginawa. Kumalang lang niya. Hindi pa panahon upang ako ay pumatay muli at kumain ng sariwang laman ng tao. At sinamantala ko iyon para maisalba ang buhay ni Danilo. Naisip ko na ang kahayukan ko sa laman ng tao ay parang isang sakit. May panahong sumusumpong o marahil sa tuwing nakikipagtalik lamang ito dumarating. Marahil ay isa ko pa matututunan ang lahat. Pagbaba ko mula sa bundok at pagdating ko sa bayan, sa simbahan ako agad nagtuloy. Buhay pa sa alaala ko ang larawan ng simbahan, kaya nang madalas ikwento sa akin ng lola. Sa bungad pa lang ng malaking gusaling gawa sa bato, sinalubong na ako ng dalawang anghel na estatwa. Para bang inaanyayahan ako. Naalala ko ang sabi ng lola. Isa raw sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto niya sa simbahan ay dahil alam niyang sa loob ng gusaling iyon, hindi siya itatakul. Handa raw siyang yakapin ang pag-ibig ng Diyos maging ang mga katulad naming aswang. Hindi ako pumasok sa simbahang iyon upang magpayakap sa Diyos. Naroon ako para manumbat. Oo, susumbatan ko ang Diyos. Bakit nga ba niya ako nilikhang ganito? Bakit kailangang magkaroon ng mga nilang na tulad ko? Hindi ko ito gusto. Hindi ko hinanap o hinangad. Pero bakit kailangan kong magdusa ngayon? May susi ba palabas sa sumpang ito? O habang buhay kong dadalhin, gaya ng cross ni Jesus sa Golgota? O sana'y tulad din ako ng lola, naging matatag sa pagtanggap ng kanyang kapalaran. Ako, ewan ko. Ewan ko kung darating pa ang panahong matatanggap ka ito. Lumaki akong isang normal na nilalang ng mahigit 18 taon. Pero ngayon biglang-bigla, natuklasan ko ang tunay kong pagkatao. Kung meron mang magagawa sa akin ng simbahan ng mga sandaling iyon, ay ang mayakap ko man lamang. Kahit sa lugar na minamahal niya, ang alaala ng aking lola. O lola, ang hagulgul ko habang pinagmamasdan ng kwintas na pilak na nagligtas sa aking buhay. Ang susi sa aking tunay na pagkatao. Napatakan iyon ng aking luha at hindi ko iyon pinahiran. Hinayaan kong lukuban ng luha ang kwintas hanggang manlaw ang aking paningin. Hindi ko alam kung hanggang saan ako dadalhin ng aking pagkatao. Kung anong kapalaran naghihintay sa akin dito sa kalatagan. Alam kong hindi ako tatanggapin ng tao sa tunay kong pagkatao. Bagkus kapag nalaman nila ito, kamatayan ang aking kahahantungan. Tulad ng ibang nauna pa sa akin. Pero kapag nanatili ako sa piling ng mga tao, alam kong lilitaw at lilitaw ang tunay kong anyo. At hindi magtatagal, ako'y mananalakay upang muling tikman ang sariwang laman ng tao na ngayon sentro ng aking pagkabuhay. Napaluhod ako sa harap ng altar habang pinagmamasdan ko ang magandang mukha ng mahal na birhen. Napayuko ako, anay mo na nanalangin. Pero ang totoo, ipinapakita ko lang sa Diyos ang aking hinagpis. Baka kahabagan niya ako. Bigyan pa niya ako ng isa pang pagkakataon na masalba ang aking kinahantungan. Iha, napatungo ako nang marinig ang tinig na iyon. Biglang bumilis ang pintig ng aking puso. Parang isang hayop na katiktik ng makakain. Iha ang ulit ng tinig. Tinig ba ito ng Diyos? Lumingon ako sa pinanggalingan iyon. Laking gulat ko nang makitang nakatayo sa aking lukuran ang isang lalaki. Tulad din siya ni Aldo. Gwapo, matipuno ang pangatawan. Nakadamit na puti sa pang-itaas at pantalong itim sa pang-iba. Maayos ang kanyang kabuuan at maamo ang kanyang mukha.
May malalim ka bang suliranin, Iha? Ang tanong niya sa akin, sa tinig na may kalapit na pagmamahal. Hindi ako nakakibos sa tanong niya. Ako'y nahiya. O gusto mong mapag-isa? Ang tanong niya. Nanatili akong tahimik. Noon siya nagdesisyon. Nginitin niya ako sabay sabing, naroon lang ako sa kumpisanan kung sakaling kailangan mo ng kausap. Lumakad siya at nakita kong pinuntahan niya ang isang maliit na silid. Alam ko kung ano ang kumpisanan at alam kong pari ang nakausap ko. Malinaw sa isipan ko ang lahat ng ito buhat sa mga kasaysayan ng lola sa akin. Sinunod ko ng tingin ng pari hanggang makapasok siya sa kumpisanan. Noon ako nag-isip, mangungumpisal ba ako? Ayon sa lola, hindi kailanman maaaring ilahad ng isang pari ang anumang ikinumpisal sa kanya ng tao pagkat ang gayon ay labag sa kanilang sinusunod na pamantayan. Labag sa kanilang batas bilang lingkod ng Diyos. Ano nga kaya kung ipagtapat ko sa kanya ang katotohanan tungkol sa aking pagkatao? May magagawa kaya siya para sa akin? Gaano katapat ang lingkod ng Diyos na tuparin ang isang batas at tulungan ang isang kagaya ko? Tumayo ako at muling tumingin kay Kristo at sa mahal na Birhen. Naghahamon ang kanyang mga tingin at saka ako tumalikod. Humakbang palayo sa altar, patungo sa kumpisanan. Pumasok ako sa loob. Hindi ko kita ang mukha ng pari mula sa makipot na silid na animo ko baong. Hindi rin niya kita ang aking mukha. Pero tanda ko pang itsura niya mula sa muli naming pagtatagpo. Ako kaya, namumukhaan pa niya. Hindi niya ako gaanong natitigan kanina. Marahil para sa kanya. Isa lang ako sa maraming babaeng may problema na kailangang tulungan. Pero hindi basta-bastang suliranin. At ngayon nakatakda iyong gumimbal sa kanya. Pagpalain ka ng poong may kapal sa iyong pagpapakumbaba, Iha. Ano ang iyong nais ikumpisal? Paano ko nga ba sisimulan ang lahat? Napangiti ako nang maalala ko ang kwento ng lola sa akin tungkol sa isang napakagandang lugar tungkol sa paraiso. Tama, doon nga. Doon ka nga marahil simulan ang lahat. Sa paraiso. Huwag ka nang mahiya, anak. Ang paanyaya ng malumanay na tinig ng pari. Napangiti ako. Ibinuka ko ang aking bibig at sinimulan ang kwento ng isang lugar na kung ituring ko'y paraiso. Dito sa aming paraiso, ako ay malaya. Marami ang haka-haka patungkol sa mga aswang. May mga nagsasabing ito'y kwento lamang ng mga pari noong panahon ng Kastila upang takutin ang mga tao na magtungo sa kagubatan at sumali sa mga itinuturing na paganong ritual. May nagsasabi na mga aswang ay mga hayop sa kagubatan na napagkakamalan lamang. May nagsasabi rin ang mga aswang ay isang uri ng nilalang na dating mga anghel na nahulog mula sa kalangitan at kasama ni Satanas na isinumpa ng langit. Ang hindi masyadong nababanggit ay ang katotohanan patungkol sa amin. Nagang pagiging aswang ay isang uri ng pagkatao. Isang lahi na ang pinag-ugutan ay sintanda ng mga tribo sa kagubatan na ang mga aswang na tulad ko ay parang tao rin. May paghahangad, may pangangailangan, may mga pangarap at kinatatakutan. Ang ilan naniniwala sa Diyos gaya ng lola. Kalat-kalat sa buong lupalop ng Pilipinas ang aming lahi. Nakahalo sa sangkatauhan. Bumubuo ng pangkahalatang populasyon ng bansa. May mga trabaho rin, sariling pananaw at pakikibaka. Bumuboto rin tulad ng pangkaraniwang mamamayan sa ating bansa. Ang iba'y nakarating na rin sa ibang lupain at ngayon OFW. Karamihan sa amin, nagsisikap na panatilihing payapa ang pakikipag-ugnayan sa tao. Kung kaya't ang pagkain ng sariwang laman ng tao at ang pagpatay ay iniiwasan. Mahigpit na ipinagbabawal sa sarili para sa kapakanan ng lahat ng lipi. Ang pagiging aswang, tulad ng isang taong nalulung dati sa droga, ay parang nabubuhay sa ilalim ng rehabilitasyon. Minsan may mga nakakalimot din. Hindi nakakayanan ang kahayukang nararamdaman. Sila'y nananalakay, pumapatay, nananakman lang tao upang ito'y pagpistahan. Pero maingat, kailangang maging maingat. May mga pumapatay din gawa ng pangailangan. Aksidente man o pagtatanggol sa sarili. Kadalasan ng mga nabibiktimang tao ay hindi na natatagpuan. May espesyal na gawain ng laway naming mga aswang na nagsisilbing pangreserba ng mga bangkay. Binabalot namin ng laway ang natitirang bahagi ng biktima at binabalot na parang sapot ng gagamba. Inire-reserba ang nalalabing katawan para sa susunod na pagkain muli. Ang iba ng mga aswang, nagtsatsaga sa mga bangkay na itinatapon sa mga liblib na lugar. Ang isa sa pangunang dahilan kung bakit ang mga taong sinasalvage ay hindi natatagpuan
ay kami mga aswang. Ngunit walang nakakaalam dito. Noong lumubog ang barko ng Doña Paz, maraming tao ang hindi pinalad na makaligtas. Marami rin ang hindi na natagpuan ng bangkay. Isa sa mga dahilan, hindi ang mga pating sa karagatan. Bihasang lumangoy sa karagatan ng mga aswang. Sa Karatig Isla matatagpuan ang mga bungo ng mga nilalang na pinaslang ng mga ito. Kinain hanggang sa kahuli-hulihang himaymay ng laman. Kaya ng aswang nang pigilin ng kanyang sarili na pumatay ng tao at kumain ito kung gugustuhin. Ngunit napakahirap nitong gawin, lalo't sa isang kagaya ko na natikman na ang sarap ng laman ng tao. Iyon marahil ang dahilan kung bakit mahigpit akong pinagbawalang magmahal ng lola. Dahil ang pagmamahal sa isang lalaki ay may tiya upang maisakatuparan ang kaganapan ng tunay kong pagkatao. Delikadong magmahal ang isang aswang. Ngayon hinahanap ko ang sariwang dugo at laman ng tao. Kung paano may mga gabing hinahanap-hanap ko rin ang mga haplos, yakap at halik ni Aldo sa akin. Para akong isang nilalang nalulong sa droga na hindi matatahimik at hindi nabibigyan ng kagustuhan ng laman. Ngayon naninirahan ako at nabubuhay na kasama ninyo. Isang normal na nilalang sa panlabas, ngunit nginangat na ng kalagiman ng kalooban. Naghihintay ng isa pang pagkakataong matikman at malasap ang laman ng tao. Marahil bukas, sa susunod na mga araw at buwan, o baka mamayang gabi, walang makakapagsabi kung kailan ako muling sasalakay. Tulad ng paring ayon na walang kamalay-malay na mahaharap sa kamatayan anumang oras na naisin ko. Pero isa lang ang natitayo ko. Ano man ang mangyari, hindi ako magpapahuli. Hindi. Ito ang aking buhay. Ang kasaysayan ng aking pagkamulat sa kasinungalingan at pagyakap sa kadiliman. Ito ang aking impyerno. Maililigtas pa ba ako? Hindi ko alam.